Inilabas na ni Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, ang paunang findings ng investigasyon tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Sa 7-page report, sinabi ng senadora na walang legal obligation ng Pilipinas na isuko si Duterte sa International Criminal Court. Anya, walang request mula ICC para sa extradition o pagsuko kay Duterte. Ito raw dapat ang basehan ng Red Diffusion Notice na inilabas ng International Criminal Police Organization o Interpol. Giit niya pa, hindi gaya ng Red Notice, hindi verified ang isang Red Diffusion. Ibig sabihin hindi nabusisi ng Interpol Secretariat na hindi politically motivated ang request. Para sa senadora, tinulungan ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos ang ICC kahit paulit-ulit nitong sinabi na hindi kinikilala ang jurisdiction ng International Tribunal. At pangatlo, matindi raw ang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo, kabilang na ang kawalan ng due process dahil hindi siya nalitis ng isang Philippine court. Sa ipinakitang timeline ng senadora, isinama niya ang pagkasira ng relasyon ng mga Marcos at Duterte. Maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala nung dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand. Ayon sa senadora, hindi niya intensyon maging anti-administration ng kanyang hearing at batid niya raw na tila nagalit ang Pangulo sa kanya. Kaya naman siya na raw ang kumalas sa administration senatorial slate. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Hindi pa raw tiyak ni Senator Amy kung magkakaroon ng pangalawang hearing, pero urgent daw ang usaping ito dahil sa nakaumang na warrant of arrest para sa ilang dating police officials na nagpatupad ng madugong war on drugs, kabilang na si Senador Bato de la Rosa. Isa raw sana sa mga nais mangyari ng senadora, mapauwi si Duterte mula sa ICC Detention Center sa Netherlands. Naalala niya raw yung panahong na-exile ang amang si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos sa Hawaii matapos tapusin ng People Power Revolution ang kanyang diktadurya. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Pero ang maaari raw gawin ng Senado, imbestigahan kung nagawa ng government agencies ang trabaho nito, alamin kung sino ang dapat managot at magpanukala ng batas. Giit naman ang palasyo, alinsunod sa batas ang mga naging hakbang ng administrasyon. Basta po sa atin po, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas. At kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, siguro personal niya pong pananaw yan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.